Good day guys, share ko nga lang pala, malapit ng first year anniversary ni Dreams. Bilang part ng kanyang birthday, bibigyan natin siya ng panibago na look. May improve tayo sa kanya ng mga features, pagagandahin pa natin yung physical appearance niya, maliban sa internal na mga pagpapaganda sa kanya o pagpapaganda ng performance. Pero bago natin tignan o pag-usapan kung ano yung mga babaguhin natin sa kanya at i-improve, tignan muna natin kung anong itsura niya ngayon. Let's go! I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Got diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Drip way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect and my money long. If you ain't talking money, don't talk to me. I be over here where the bosses be. Pockets on thick cause I eat my greens. Way too hot, 3,000 degrees. No pictures please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal. My life a movie, I'm the one they wanna be still. And I'm a queen, yeah, keep it real, yeah. I keep my circle tighter than an earring piercing. I look like a bag of money I'm on, they wanna know what I'm on. Okay guys, ngayon so pag-usapan na natin kung ano yung mga babaguhin natin sa kanya, pagagandahin. Okay, number 1 na dyan is yung disc brake na TTGR. Babaguhin natin siya ng 260mm lang din naman. So tulad nga nung sinabi ko last time, ang gamit ko kasi dito is yung RCB E series. Nga lang ang problema, parang nabengkong siya. So pinalitan ko siya, binalik ko siya dito sa TTGR. Eh, hindi kasi ako satisfied sa looks na itong TTGR kaya ipapalitan natin ulit to. Okay? Tapos ano pa? Pagdating naman dito guys sa may harap dito, ayan, kung makikita nyo itong MDL ko dyan, ayun, nakataw-taw lang siya guys kasi hindi na siya mailagay dito sa may side mirror na screw kasi maikli. Dati kasi yan lang nakalagay dito, wala pa itong Motowolf na bracket dyan before. So nilagay ko yan, hindi ko na mailagay itong domino switch ko para sa MDL. So balak ko niyan, bibili ako ng special bolts na mas mahaba para may isapak pa natin to. Tapos pagdating dito sa kabila, balanse kasi yan, meron din yan Motowolf na extension bracket dyan. So lalagyan natin siya ng washer na lang para pantay pa rin siya dito sa bolts dito, hindi mag-iiba yung level nilang dalawa. Okay. Tapos itong brake master natin guys, itong lever na RCB S3 lever. Okay, papalitan na natin yan, yung brake master mismo. Okay, so abangan nyo anong talagang lalagyan natin dyan ng brake master. Dito naman sa natin guys, sa shock natin na YSSG series. So ang plano ko dito, baka ibenta ko na lang din to, and then bibili ako ng panibagong shock which is yung RCB VD series na fully adjustable. Kasi kulang sa adjustments itong G series ng YSS. Maganda naman siya kung tutuusin pagka may angkas ka, pero kapag kasi mag-isa ka lang, medyo matagtag pa rin siya para sa akin. So tatry natin yung RCB na VD series. Yan. So tapos yung bolts naman guys, meron na akong bolts dito eh. Ayan, may mga CNC bolts na ako dito na magaganda. Kaya dadagdagan pa natin yan sa ibang parts ng motor. Tapos tulad itong isang nawala na bolts dito, sa ngayon naka-gold siya. Papalitan ko yan. Tapos ito pala mismo air filter na to guys, gagawin natin siyang carbon hydro dip, parang katulad nito, yung mga ganyan. Tsaka ito, yan. Hindi to legit na carbon guys, so hydro dip lang yan. So itong air filter box, gagawin natin siyang carbon na hydro dip. Meron din dito sa air scoop. Okay. Itong air scoop na to, gagawin din natin siyang carbon na hydro dip din. Baka i-replace ko to, tapos ibenta ko na lang to. Gagawin natin siyang hydro dip din na carbon para balanse yung pagka-carbon niya dito. So carbon hydro dip dyan, dito, tapos dyan hanggang papunta sa likod. Pagdating dito sa JBT pipe natin mga paps, okay na to eh, naka CNC bolts na yan. Ayan, CNC bolts na yan, ganda sa ilalim. Ayan. So, hindi na natin kailangan palitan yan. So, okay na yung looks niyan. Naka-ARM na rin tayo na radiator cover. Pati yung cap niya, ARM din naman. So, ang pinaka-main na magpapabago din ng appearance niya is ito. Itong natin guys. Itong mga outer fairings natin. Babaguhin natin ang kulay niya. Nire-repaint natin. Yan. So, overall, magbabago talaga yung looks niya yan kasi magbabago na yung kulay niya. O nga pala, bago kong makalimutan guys, itong mugs natin, isasama ko rin nga pala yan. Paparepaint na rin natin yan. Iakma na rin natin siya sa magiging color ng fairings. Ayan. Tapos, pagdating doon sa gulong, sa harap medyo okay pa eh. Hindi pa siya ganun kapudpod. So, baka pwede pa yan. Dito kasi sa likod, pudpod na siya. Yan guys, so. Marami na rin siya pinagdaanan kung tutuusin. Manipis na siya. So, baka palitan na natin yan. Okay? Bibili tayo ng bagong gulong. Hindi naman siguro yung kamahalan masyado. Okay. Ayan. So, itong crankcase, baka pag glossy black ko to. Okay, tapos ito, bahala na ako ng kulay yung gagawin dito. So, yun lang guys. So, stay tuned kung ano yung mga mangyayari this coming weeks. Hindi natin bibiglayin yan na minsan. Dadandahanin natin yan para hindi masyadong masakit sa bulsa syempre. Alam naman natin na medyo magastos yung pagbabago ng looks ng motor. Okay? So, yun guys. Maraming salamat palagi sa suporta. Ayan. So, sige, kita-kits tayo in a few weeks.